Kaugnay pa rin ang pagguho sa Pampanga, dapat silipin kung may problema sa disenyo, sa pagkakagawa nito at sa materyales. Ayon po yan sa dating presidente ng Association of Structural Engineers of the Philippines. Nakatutok si Rafi Tima. Sa pagguho ng ginagawang hotel sa Barangay Balibago sa Angeles, Pampanga kahapon, patagilid ang pagkolaps ng hotel. Kaya may mga nadamay na katabi nito. Nag-iimbestiga na ang mga otoridad kung bakit gumuho ang ginagawang siyam na palapag na gusali. Ang dating presidente ng Association of Structural Engineers of the Philippines na si Engineer Adam Abinales, may mga naiisip na posibleng dahilan kung bakit gumuho ang gusali. Kabilang ang problema sa disenyo, sa pagkakagawa nito o sa mga ginamit na materyales, lalo't nangyari ang pagguho nang wala namang lindol. Sa nangyari, just for the gravity loads alone, nag-collapse na yung building. So ibig sabihin, may problema either yung design o yung construction. Parang durog na durog yung konkreto. So ang isang suspecho ko doon, medyo yung strength ng konkreto mukhang may problema. Baka hindi niya na-meet yung desired strength ng concrete na ginamit. Para matukoy ang dahilan nito, kailangan na niyang pag-aralan ng blueprint ng gusali. Pero kahit sa mga larawan pa lang nito bago ito gumuho, kapansin-pansin na anya na tila manipis sa mga poste nito. Pwede anya na ganyan kanipis ang poste kung dual system ang ginamit sa design o kung may tinatawag na shear wall na magsisilbing backbone ng gusali na kadalasang makikita sa elevator shaft o stairwell. Sa estimate ko by looking at the picture, parang 0.5 to 0.6 ang dimension ng column, no? 0.6 meters by 0.6 meters. Kung square column siya. So para sa 9-story, medyo maliit siya. Kung yan ay may shear wall, hindi dapat nag-collapse siya ng ganun-ganun lang na wala pang event o earthquake or whatever yung malakas na bagyo, wala eh. Sa tingin ni Engineer Abinales, bukod sa mabilis na pagtukoy sa dahilan ng pagguho ng ginagawang gusali sa Pampanga, dapat pagtuunan ng pansin ng mga otoridad ang pag-update ng National Building Code of the Philippines. Noon pang 1977 kasi ito in-issue. Bagamat may mga update dito, pagdating sa pagsusumite ng structural design ng mga gusali, hindi niya obligado ang mga building officials na pag-aralan kung tama ito. Basta't may naisumite, sapat na. Hindi lang basta dapat documentation lang na compliance ka lang eh. Dapat talaga merong role ang building official at ganoon na rin yung mga professionals para masigurado natin lahat ng structure safe. Inihain noong 2023 ang Philippine Building Act para palitan ang Presidential Decree 1096 pero hindi ito naipasa. Muli itong inihain sa kasalukuyang Kamara. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Kaugnay pa rin yan ay pinuntahan ng GMA News ang Gold Years Construction and Steelworks sa Malabon na sinasabing contractor ng gumuhong gusali para makuhanan ng pahayag. Galing sa Barangay Council ang address, pero tanging ang caretaker lang ang nakipag-usap sa amin. Wala umanong ibang tao ro simula pa kahapon na maaring magbigay ng pahayag. Nagbigay siya ng numero na maaring anyang tawagan pero unattended o out of coverage area naman ng aming i-dial.